Hello, thanks for being here on this Sunday afternoon. Kayo ngayon sa ating vloggers, press con. At yun, good luck sa ating lahat. Thank you. Ano naman, magandang gabi. Thank you for coming here and for supporting Bakit Di Ka Crush ng Crush naman. Thank you. Hindi, salamat po sa pagpunta niyo ngayon kasi alam namin na malaking factor na isa-spread niyo yung news na merong palabas na pelikula yung Star Cinema na bago na bakit hindi ka crush na crush mo na si Kim Chiu at si Sian Lim. Kaya, alam mo yan, just spread the word, tsaka magkwentuhan lang tayo. Let's enjoy this night. Okay, before the Q&A, play muna na. Pakita namin yung yung web trailer na bakit hindi ka crush ng crush mo. Na 500,000 na yung views. Laman yung characters. Kahit na totally tell kung ano. So ano siya? So Alex, Sandy, and yung kay Kian. So yun. Few words about your character. Well, ang role ko dito, bale, ako si Gardo. Gardo. Ako yung boyfriend ni Ken na naging ex-boyfriend niya. At malalaman niyo kung bakit. Na magli-lead para magkaroon sila ng certain relationship ni Alex at si Sandy. Parang gano'n. So in short, yung role ni Gardo, parang tinitake for granted ko si Sandy. Kaya nag-ask siya mag-help from Alex Prieto. Ako naman po dito si Alex Prieto. Basically, yung character ko dito is nakukuha ko lahat ng gusto ko. I'm a rich boy at kami yung may-ari ng isang napakalaking kumpanya. So doon magkukross yung landas namin ni Sandy. Yes. Basically, tsaka recording studio kasi meron sila. At yung recording company, one of the biggest. So, ayun, I'm a man na nakukuha ko lahat sa pagsasalita ko, sa paglalamping ko with things. I have a way with words. So, yun. Wow. Ayan, nakukuha niya lahat kasi amboy po siya. Galing po siya ng Amerika. Ako naman, galing po ako sa kulot. Galing po ako sa City of Buso-Buso. Yun yung lagi kong sinasabi doon. Kasi sa Buso-Buso, they believe in true love. So ako, I believe in true love. Pero syempre lahat naman ng girls, they believe in true love. Tapos, gusto ni Sandy, marami talaga akong crush. Ang tanong ko sa sarili ko, bakit hindi ako crush ng crush ko? So, parang gano'n. So, si Gardo, crush ko siya. Tapos, naging jowa ko siya. 1 year? Ng 1 year. Tapos, akala ko ikakasal na kami, magpapropose siya. But, walang nangyari. Kaya, yun. Nagtatrabaho ako sa company ni Alex. Tapos, doon na nagsimula yung kwento namin dalawa. Okay. Question na? Yes. Oms. I'm Omar from Omski.info. Natanong niyo na ba sa sarili niyo bakit hindi ako crush ng crush ko? Oo naman. Example. Ako dati nung mga elementary school, lagi ko tinatanong, lalo nung high school, back in the States, lagi ko tinatanong ko sa sarili na, bakit nga ba hindi ako crush ng crush ko? Kasi yung meron tayong point in our lives na parang we felt so ugly, we were in that awkward stage. Yun siguro yung makikita nyo kay Miss Veloso is yung parang phase in your life na pangit kayo. We can all relate to her. Aray ko naman to. Ako rin, yun nga. We can all naman sa pangit. Hindi, tsaka ano kasi yan eh. Pinikas ko yung dead air eh. Hindi kasi ano yan eh. Parang yung question, bakit hindi ka crush ng crush mo eh, di ba? Meron naman yung ano eh. Kumbaga, kung halimbawa ako crush ko si Kim, let's say, tas hindi niya ako crush, ibig sabihin, hindi kami swak, walang connection, walang line. So siguro yun yung sinasabi na movie na hindi lang siya dahil maganda siyang babae, o kung pogi man siya, o ano man, pero
yung connection nyo sa isa't isa yun eh. Yun yung. Okay, next question from... Kim muna. Okay na. Yung mic po ni Kim parang hindi yata. Mic daw ni Kim. Mahina po yata. Okay, John Michael. Hello, hi everyone. I'm John. Yes. Actually, madami akong questions galing sa fans ninyo. I'll just choose siguro kung best. Medyo personal actually ito eh. Sian, is this your best birthday ever? Yung nangyari? This time. Is this your best birthday? Ako, I would say, yung birthdays ko kasi iba't iba yung nangyayari. Starting nung nasa States pa ako, it's very, very ordinary. Hindi kasi ako ma-celebrate na tao. I usually just celebrate at home. But now, nung nandito ako sa Pilipinas, mahilig tayo mag-celebrate eh. So dito ko naramdaman na yung mga celebration. And yes, I would consider this birthday one of the best. How does it seem na-surprise ka siguro na one day? Oo naman. And of course, andun din yung family niya. And of course, the closest friends are all there. Yes. How do you feel pala na pinakilala ka na rin ni Kim sa dad niya? Si Tito. Si Tito Chu. Siyempre nung una kinabahan ako kasi hindi ko alam kung ano yung sasabihin ni Tito. ni Tito sa akin. So, pero he turned out to be a nice guy. Turned out to be a really nice, funny guy. And siyempre laking pasasalamat na rin na everyone in our family is really nice too. And everyone's asking, what's the birthday gift of Kim? Wow naman. Sobra na. Yun na yun. Yun na yun. Okay, thank you. Yes, Mami. Hello. Mami Jo. Hello, good afternoon. My name is Mami Jo. Mami Jo. Hello. I'm going back to the question of Omski. I write for jobonsol.net. Yung pong, bakit hindi ka crush ng crush mo? Nung tinatanong mo sa sarili mo nung bata ka pa, pinag-isipan mo rin ba yung mga reasons bakit hindi ka crush ng crush mo? At ano yung mga naisip mong reasons nung nag-iisip ka na bakit nga ba hindi ka crush ng crush mo? Was it also jiving to Monra's book? Oh yes, oo naman. Like what reasons to Yun be talaga yung sinasabi. in particular? Yun talaga yung sinasabi ni Ramon sa libro niya na actually yun yung hina-highlight niya eh. Sinasabi rin niya sa libro niya na one reason bakit hindi ka crush ng crush mo is maybe because pangit ka nga doon sa mata ng tao na yun. Not necessarily, doon sa, hindi naman ikaw pangit talaga in general, but doon lang sa mata ng crush mo, pangit ka. Ako, nung kapanahon na yun sa buhay ko, talagang, Tanda mo na. hindi naman. Basta, nung time na yun talaga, I would say na talagang, yun ang naramdaman ko. And yun nga, kaya So, siguro... na-feel mo na pangit ka noon? Oo naman. Kaya siguro maraming nakaka-relate dun sa... Pangit siya noon. Oo naman. So, pangit ka ngayon. Oo naman ngayon. Parang gusto ko ng trip. Hindi, hindi, kasi kaya rin siguro maraming nakaka-relate sa libro ni Ramones because he speaks, yung katotohanan din eh. Everyone can relate. Siya po yung writer niya. Hindi kasi yun parang yung book ni Ramon, diba, says yung pinaka-blunt truth, diba, diretso siya magsabi kung ano yung mali sa'yo. And it's not just siguro yung pagiging physically pangit pero diba, sometimes baka you also have to change something in yourself, diba, or hintayin na yung ugly duckling na, diba, parang turns into guwapo, or maganda, or a swan, diba, na yun. So, ganun yung sinasabi ng libro. So, para sa mga hindi pa naghihintay, this is also a good movie for them to learn to wait.
Yeah, sobra. Kahit yung book, ano siya, may nakasulat din doon. Bakit hindi ka crush ng crush mo? Number 1, pangit ka. Number 2, tomboy siya. Number 3, bakla siya. Nandun talaga. Number 4, mahirap ka lang. Number 5, wala kang kotse. Mga ganon. Yung practical, oh nga naman. Crush ko to pero bakla eh. Crush ko to pero tomboy eh. Mga ganyan. Tapos, bawat isa sa atin sabihin, ay, nagagwapuhan ako kay Sian. Pero yung ibang tao, hindi sila nagagwapuhan kay Sian. Wow. Ako ka. Wow! May ganon. Iba-iba kasi yung paningin ng tao. So, Para sa babae, I'm sorry, another question po. Para sa babae, for Kim Chu, ano yung mga lines na naririnig mo when you smile at back when you were not in showbiz? Yung mga lines na sinasabi mo, may crush ka, tapos may, parang you're giving a sign to the guy that you like him. Ano yung mga sinabi mo nun? Tapos medyo nagkaroon ka ng sig. ay, hindi maniwala. Ang ganda na wala ko dati. Si Kian, paano mo sinasabi dun sa mga may crush sa'yo na hindi mo sinacrush? You don't like him. Dead mo. Kailangan ko sabihin yun. Hindi naman siguro kailangan gano'n. Hindi naman siya. Actually, hindi ko po nag-gets yung question. May sinasabi ka ba para tigilan ka ng mga nag-stalk sa'yo? You know what? Kasi naman yung crush naman, it's a vague word. And sometimes it can be strong. Pero yung admiration naman, it's very flattering. And on behalf of everybody, lalo na yung sa mga fans and all that, ano talaga sa amin yun? Sobrang flattering yun. At hindi mo naman pwedeng sabihin, porket may gusto sila sa'yo o they admire you, na sabihin mo sa kanila na, sorry, hindi kita crush eh, hindi kita gusto eh. It's more of salamat. It's more of that. Parang gano'n. Thank you very much. Na-thank you ka na rin ba ng babae? What do you mean? When you Kasi may iba, thank you. Thank you, I should na. You like the Or girl. thank you, ano. You like the girl and then you said, I like you, tapos sinabi sa'yo, thank you. Oo naman. Oo naman. Nangyari naman yun. Pero ngayon hindi ka na thank you. Masaya ka today. Ano ako ngayon? You're welcome. Ash, gusto ko malaman, ilang percent siya faithful sa book ni Ramon Bautista? As in, ilang percent? Is it the full, ano ba, dahil in-adapt natin for the movie? Or ilang percent? May binago ba tayo for creative? Well, I'd like to think na almost 100% naging faithful kami. Kasi in doing the movie naman, we collaborated closely with Ramon. Parang nandun siya, tapos kahit siya nagbibigay siya ng mga linya, nagbibigay siya ng mga simple ng idea. So kung ano talaga yung sinasabi ni Ramon dun sa book, we tried as much as possible to apply it dun sa movie. Pero kasi yung book kasi, di ba, wala naman siyang kwento eh. Ginawa lang talaga namin siya ng kwento. Lorenzo, question? Hello. Question ko, since nabasa nyo na yung libro, ano yung masasabi nyo favorite love quote or favorite part ng book? Para sa akin yung introduction ng libro, kung kayo nabasa niyo na ba yung libro, yung bakit, actually throughout the movie rin, i-explain din nila. And I think ito yung part na nai-excite yung tao, yung tatlong malaking decision-making bodies ng isang tao. Alam niyo na po ba yan? Yeah. Ang mind, heart, at ang bird. Yun, so, so I think dito rin nai-excite ang mga Ramon Bautisters. Lahat ng mga Ramonatics, lahat ng mga Monras, mga ano niya, mga fans ng libro is paano to may matatranslate visually. Di ba? Kung nabasa niyo yung libro, talagang relate na eh. So what more kung mapanood niyo pa siya? Tsaka hindi naman, yung sa libro naman, though syempre,
sunulat ni Monra yun na kung ano yung alam niya at kung ano yung content lang siya yun eh. Siya yun mismo eh. Pero underneath, feeling ko naman, sinasabi niya doon sa libro na hindi naman yung kailangan crush ka lang din basta ng crush mo eh. Na para magustuhan ka niya, kahit baduy ka or kahit hindi ka good looking sa paningin ng crush mo, parang hindi naman siya ganun eh. It's how you deal with it. Na parang, kahit hindi mo ako crush, pero kung makakagawa ako ng diskarte, tapos mapapasaya kita, parang yun yata yung pinaka-okay. Para ako yun yung nakikita ko sa libro. Yeah, yung book kasi talaga, sobrang nandun na lahat. From crush, to love, from relationship, to breakups, to birds, to how to move on. Nandun na lahat eh. Tuturuan ka talaga. And kung paano dapat mag-move on yung isang babae. Nandun din. Tapos kung paano yung friend zone, yung one love, isa lang yung may gusto. Parang, ano yung gagawin mo kapag ikaw lang may gusto, tapos yung gusto mo, hindi ka gusto. Oo. Actually, diskarte talaga yung tinuturo nila. Oo, nandun yung tuturuan ka niya. And dito sa movie, ginawa yun. And si Ramon, ninanarrate niya yung example, may certain line sa movie niya. Sabihin niya yun. Tapos, after that, inanarrate niya. Pagkatapos, gagawin na namin. Paano ko since for you, Kim, dito sa movie na to, kakaiba yung hair mo, tapos kakaiba rin yung forma mo. So, did you actually suggested na yung ganyan yung look mo for that one? Or, yun nga, for a change nga lang? Kasi nainan namin ka nakita na super laki at super kulot ng buhok mo. Syempre, idea to lahat ni Direk Joyce Bernal. Alam mo naman si Direk Joyce, basta katatawanan, kabaliwan. Sige, go, gawin mo to, Kim, gawin mo yan nakakatawa ka, wakatanga. So, ganyan lang. Tapos, parang, malaki po yung tiwala ko sa'yo. Sige, gawin na natin to. Kim, kulang yung kilay mo. Ay, kulang pa ba? Parang purong-puro na, noo ko na yun. Tapos, yun, parang si Direk Joyce lahat. Sobra kami nagtitiwala. As in, kami, sarap katrabaho ni Direk Joyce. Tapos, ang dami-dami niyang ideas. And ang dami-dami niyang katatawanan na ideas na nilagay sa movie. And, syempre si Direk Joyce, best comedy director siya, diba? So, yun. Ginawa na namin lahat. First time ko magkulot ng ganito, first time ko mag-roll na ganito. From inang kapatid anak ko, sobrang heavy drama. Ito naman, heavy comedy. Malalang malala. Pagkaparubal ni Sandy Veloso. Ganun ka ka-heavy. Heavy. Ganun ka Parang ka-heavy. umikot siya. Parang 180 to drama, tapos pabalik dito, comedy. So, nakakatuwa. And parang, syempre parang maiba na rin, parang mapanood ng mga viewers. Hindi lang puro iyak, ngayon puro tawa naman. Parang first time mo rin makikita si Kim in a movie na, di ba, parang comedy di ba? Oo, full comedy kasi lagi naman akong love story, iyak-iyak, ganyan. Ito naman, palitan naman natin. Gusto nilang tumawa na umabot na sa puntong mawasak pa sila sa kakatawa sa movie. Yung maiyak pa sila sa kakatawa, ito yung movie na yun. And syempre nakakatuwa rin na ang Star Cinema ang tagal na rin, or kailan ba yun, I'm not sure, but ang tagal na rin nila hindi naglabas ng a film adapted from a book. Dekada, yes. So this is something everyone can look forward to dahil, diba? This is something, I would say this is something new, this is something fresh, this is something worth watching. Gusto sa Hollywood At saka at least, malawak yung malawak yung art natin sa, industry natin mismo, yung kung anong medium man yan, sa book o sa movie o sa music o whatever. Pero dahil nga nag-intertwine ng isipin mo, yung libro, naging binase yung pelikula sa libro, so parang lumalawak, meaning gumaganda yung level ng movie industry natin. So, And by the way, yung libro nga pala ni Ramon Bautista has been republished. Is that the right term? Tama, republished. At nandun po yung mga character descriptions po namin. So kung gusto niyo pa pong malaman ang mga papasabi namin po doon. Mas kami po yung in-out na. dapat nandito si Ramon eh. Oo nga yun. May sarili pa na siya. Hindi siya pwede sumama sa amin. He's the internet action star.
Ayun. So, na-kick out po yung picture niya sa sa cover. Ay, hindi ba? Nandun pa rin ba? Maliit na lang daw. Tapos pinalit kaming dalawa. Longer pa rin ba? Oo. Nagtatanong siya kahapon, bakit tanggal yung mukha ko? Pero, ha? Bakit daw natanggal yung mukha niya? Si Direk Joyce. Ano siya ng Joyce? Ba't hindi? Yun, kagabi nakikinig ko sila eh. Pero, yun, nakakatuwa. Hi, I'm Shingy from the Showbox.in. Yung question ko for the and for Kim. Since this is your first movie team up, meron bang difference between working for TV and working for the movie? For this? Siyempre iba yung pag gumagawa ka ng movie kasi isa-isang sequence, parang abot siya ng 2 hours, 1 hour, tapos gagawin mo yung paulit-ulit. So it's different for us. Tapos isang camera lang, o shot mo muna, tapos shot ko muna. Tapos pwede mong maluloko yung si Sia. May isang eksena kami doon na